Amen. Praise God. Hallelujah. Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Uli ay sumainyo po ang biyaya, pag-ibig at Amen. Ang buhay kapayapaan na ng ating tinig. Panginoon. Glory to So God po, sis. napakabuti po ng ating Panginoon. Kumusta po kayo mga kapatid? Okay na okay po sa grasya ng Mabuti Lord. Naman po, po, mabuti, Sis B. mabuti. At sa Amen. Praise aming, God. Sa inyo po dyan ay maayos. Dito po sa atin sa Pilipinas, ito na naman. At suspended ang lahat ng pasok dahil nag-umpisa na naman po ang bagsak ng mga ulan. Nagpahinga lang halos na isang araw ng weekend. Pero eto na naman at nag-umpisa na naman po. Hindi pa nakakawala sa baha. Ngayon, dagdag na naman sa tubigan. Ang bahay po namin, hindi pa namin nababalikan. Punong-puno na po ng bandik ang loob at hindi na livable pansamantala. Amen po? So mga kapatid, magpapatuloy po tayo sa ating discipleship series. Amen po? So, ang discipleship series po natin ay magtatapos itong buwan ng Agosto. So hanggang katapusan na lang po So may panibago po tayong mga series na dapat nating i-discuss upang nang sa gayon ay patuloy ang ating pagyabong at paglalim sa relasyon at pagkakakilala natin sa Panginoon. Bilang mga lingkod, mga kapatid, dapat naman talaga na lumalalim tayo sa Panginoon upang tayo ay matulungan sa ating tamang pagsunod. Amen po? So napakaganda po ng topic na hinanda ko para sa inyo ngayon. It's discipleship, wisdom from our failures. Amen po? So, bakit mahalaga na magkaroon tayo ng wisdom from our failures? Because you just want to teach you, and this kami rin po, ganun din naman po, to have the ability to learn and avoid some failures in our life. So, hindi naman po lubusang maiiwasan na tayo'y nagkakamali sa buhay, pero dapat magkaroon po tayo ng abilidad na yung mga pagkakamali na natin ay hindi na dapat nating nauulit. Amen po? Dahil magiging redundant na, lalo na kung tayo nagpapahayag na gusto nating maging disipulo ng ating Panginoon o makakatagasunod ng ating Panginoon. Amen? Hindi po pwedeng o hindi po magandang nakikita ng mga nakapaligid sa atin na tayo naglilingkod at nasa community na o kaya sa simbahan, lingkod ng simbahan at pinapahayag na lingkod tayo ng Panginoon. Pero ang ugali natin, paulit-ulit ang mga ginagawa nating pagtatampisaw sa pagkakamali. Amen po? So from this, hayaan nyo pong ibahagi ko sa inyo ano yung ating main passage na pagkukuhanan. Nakakapakaganda po kasi uumpisan po natin yan. Magmumula po yan sa Genesis 2, verse 15 to 17 at ang Genesis 3, verse 1 to 13. So basahin ko po yung una sa una, yung sa Genesis, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa alamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon, ay mamamatay ka. So ito pong binasa ko sa inyo na aking sentro ng aking pagtalakay ngayon. Una ay mula sa aklat ng Henesis, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. At itutuloy ko po, mula naman po ito sa aklat ng Henesis, Kabanata 3, talata 1 hanggang 13. Ito po ay tungkol na nagkasala ang tao. Doon po sa una kong bahagi, sa Kabanata 2, andun po yung habilin ng Panginoon, yung wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Then, dito po sa Genesis 3, verse 1 to 13, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin
ni hihipuin man lamang ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa kanilang katawan. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo ginawa ang bagay na yon?" tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. So mga kapatid, dito po ang ating pagninilayan dito sa ating diskusyon at talakayan sa araw na ito. Pero bago po yan, may tanong po ako sa inyong lahat. Kung maaari po, kung available kayong makasagot at may kakayahan, pakisagot po. Sino po dito sa inyo ang gustong maging successful na disciple ni Jesus? Amen. Ako po, kami. Imik po kayo. Amen po, amen. Amen po. Mahalaga po kasing umimik kayo at sumagot kasi baka mamaya ako lang po yung nagnanais na maging disciple po kayo ng Panginoon. Baka po mamaya gusto nyo forever na umaasa lang tayo at nakikinig at hindi tayo aangat. Di po ba? Na tayo maging effective at mahusay na tagasunod ng ating Panginoon. So lahat po tayo, di po ba? Pero minsan ang katotohanan parang ang hirap. Parang may paulit-ulit tayong pag-fail. Sablay. Paulit-ulit po tayong nabibigong makasunod. Tama po ba? Amen po, Sister Fel. Amen po. Amen na amen. Amen. Aminin man Saging po amal. natin. Amen po, Sister Fel. Opo, totoo naman po yan. Aminin man po natin. Kahit ako. Pati naman po yung ibang nagpapahayag sa inyo, kahit nga mga kaparian pa, may mga araw na sablay tayo o bagsak tayo. Kaya nga tayo nagsusumikap at sa grasya lang ng Panginoon. Amen po? May mga bagyo po kasi tayo na parang paulit-ulit o nauulit yung failure natin dahil sa mga itong mga pagsubok na dyan tayo minsan lumalagpak. Ngayon, babalik po tayo ngayon dun sa aking binasa. Babalik po tayo sa pinakaunang disciple, si Adan. Balik tayo sa pinakaunang disciple, ano? Sa English po, si Adam. Sa perfect garden na nilikha at pinaglagyan sa kanya ng Panginoon, may direct access and close relationship siya kay Lord. Pero nag-fail pa rin. Siya yung unang taong directly tinuruan ni Lord. Face to face, napaka-personal pa. Sa garden pa, sa Eden, walang distraction doon na katulad ngayon. And come to think of it, mga kapatid, kung pag-iisipan nating mabuti, sa tanong ko kanina, at ang sagot ko nga lahat naman ay dumaranas na tayo lumalagpak paminsan-minsan. Come to think of it. Kung si Edan nga po, na personal at perfect yung environment, nag-fail, paano pa kaya tayo? Amen po? Pero ang maganda mga kapatid, sa failure ni Adan, may lesson po ang ating Panginoon para sa discipleship
niya sa atin ngayon, noon at ngayon. At ang good news, mga kapatid, sa failure ni Adam, may blueprint si Lord na pwede nating pag-aralan at irebisa para hindi natin ulit-ulitin ang kanyang naging failure o pagkakamali. And in turn, maging wisdom na po natin. Mga kapatid, sa buhay na to, sabi nga, we are in a militant, bahagi tayo ng militant church, a pilgrim church. Patuloy at araw-araw po ang ating paglalakbay at pakikipagbaka sa buhay. Hindi lamang sa personal life natin, kung hindi sa spiritual life natin. Patuloy po ang ating pakikibaka. Amen? At kung titignan natin mabuti, sabi ko nga, kung si Adam may blueprint si Lord, tayo rin. From our past mistakes, dapat tayo natututo. Kung tayo sumablay nung unang nagdesisyon tayo na maglingkod at sumunod sa Panginoon, dapat habang tumatagal, lalo tayo nagsusumikap, nakikibahagi sa banal na gawain sa community man o sa simbahan, maging sa personal life and relationship natin sa Panginoon, dapat tayo natututo sa ating mga pagkakamali. At pag natuto tayo, iniiwasan nating paulit-ulit na magawa natin yan. Nagiging wisdom at inspiration na po natin. Ang main point ko po dito na nais kong iparating sa inyo, discipleship is not about being perfect. It's about walking with God daily and obeying Him. Ang ganda po nung gospel natin ngayon. Amen po. Sigurista po yung binatang lalaki. Alam niya nakakatupad siya sa batas ng Panginoon. Ngunit dinais niya pa ring marinig at humingi ng salita mula sa Panginoon kung paano niya mamamana ang kaharian ng Diyos. Alam na niya yung sagot because he is morally on the side, nasusunod niya yung Mosaic Law. Pero ang pundasyon po ng kaalaman niya sa mga batas, hindi po doon nagtatapos. Sinabi ng Panginoon ang kaganapan, yung tinatawag na perfection, and that is the word loving. Makibahagi at sumunod sa Panginoon. Amen po? Ganon din po tayo. Hindi man po tayo perfecto at mahirap maging perfecto, mahirap maging ganap. Ngunit sa pagsusumikap na lumakad sa pang-araw-araw natin sa buhay, sa pamamagitan ng pagsunod at pag-surrender sa Panginoon, makakayanan po natin yan. And the point is, in the life of Adam had everything. Ano yung nasa kanya lahat na sinasabi ko, nasa kanya na lahat eh. First, yung disciples privilege. Pribilehyo kasi nakakasama niya ang Panginoon. Sabi nga po sa binasa, naglalakad sa halamanan ng Panginoon. Kasama niya, nakakausap niya, lalang siya ng Panginoon. Special na pagkakalalang hinubog kawangis niya. At sa sinasabi kong Adam had everything at pribilehyo na meron siya, yung disciples privilege na meron siya. Ano yung number one na meron siya? The presence of God. Andun ang presensya ni Lord. Kabanding niya si Lord araw-araw sa Garden ng Eden. At mababasa po natin yan sa Genesis 3 verse 8. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh. Kaya't nagtago sila sa mga puno. Yun ay kasama niya na si Eva, pero nung hindi pa niya kasama si Eva, lagi niyang kasama ang Panginoon. Kausap niya, kabanding niya araw-araw. That's why privilege siya na nandyan ang presensya ng Diyos. Physically, verbally, amen? Sabi nga, tangible and the visible presence and physical presence ni Lord nandyan na. Amen po? At binigyan na siya ng purpose. May purpose na kagad siya. First na meron siyang privilege, yung presence of God. Second, yung purpose. Binigyan siya ng trabaho ni Lord. Ano trabaho, purpose? Alagaan mo ang garden. Alagaan ang garden. Sabi po, doon sa binasa, sa Genesis 3 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y, sa Genesis 2, sabi niya, upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So, ang purpose, binigyan na siya ni Lord.
tagapag-alaga ng special na lugar. Dahil yan ay lugar na tipanan nila ng Panginoon. Binigyan siya ng purpose but he failed. Amen po? At ano pa yung meron siya yung privilege? The Word of God. Ang salita ng Diyos na araw-araw niyang narinig. May direct instruction sa kanya. Genesis 2 verse 16 to 17. Ano sabi? Maliban sa bunga ng pungang kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, wag na wag mong kakainin ang bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Saan mababasa yon? Genesis 2 verse 15 to 17. So, nakuha na niya at ibinigay na ng Panginoon ang salita niya. The Word of God. Narinig niya yan. At ano pa ang privilege na meron siya? The relationship. May katuwang, may kasama at kausap siya. Nung makita ng Panginoon na hindi sapat ang mga halaman at ang hardin, pati na ang mga hayop na mismong tao ang nagbigay ng pangalan, pinagkalooban siya ng katuwang. Binigyan siya ng physical relationship. Binigyan siya sa katauhan ni Eva. Inugot sa kanyang tadyang upang makatuwang, makasama at makausap niya sa araw at gabi ng kanyang buhay. So you see mga kapatid, napaka-privilege po ng ating unang tao na si Adan. Adam had everything. A disciple's privilege. First, the presence of God. Second, the purpose. Third, the Word of God. And fourth, the relationship. Mga kapatid, kumpleto na eh. Pero, sabi ko nga po, nag-fail pa rin. Amen? Sa atin pong buhay, mga kapatid, bilang disciple ni Jesus, meron din po tayo nito. Meron tayong mga privilege na pinagkaloob ng Panginoon. Hindi man po katulad ni Adan, hindi man po tayo katulad ni Adan, bilang mga modern disciple ni Jesus, meron din po tayo mga privilege na pinagkaloob. Ano po yung privilege na pinagkaloob kay Adam? The presence of God, the purpose, the Word of God, and the relationship. Sa atin bilang mga modern disciple, meron din tayo niyan. The presence of God. Hindi man po physical, pero meron din tayo. The presence of God through the Holy Spirit na nasa atin. Sabi niya po sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talata 16, John 14:16, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay at katuwang na magiging kasama ninyo magpakailanman. So, nandyan pa rin ang presence of God. Andyan yung privilege sa atin. At yung purpose, binigyan din niya tayo. Anong sabi niya sa purpose na binigay niya sa atin? Nasusulat po yan sa Matthew 28:19. Amen? 18, 19 to 20 po, nasusulat po yan, Matthew 28. The greatest purpose. The greatest commission. Humayo at gumawa kayo ng mga alagad. That is our purpose. Pero bago tayo makapag-alagad o mag-disciple, first dapat tayo ma-disciple muna. Amen? Alam niyo po, ako bilang lingkod, masasabi kong bago ko po inabot yung ganito na ngayon ay nagdi-disciple sa katulad ninyo, I was first disciplined. Now I was discipled. Discipline and discipled. So, ang privilege na katulad na pinagkaloob kay Adam, yung presence of God, meron tayo niyan through the Holy Spirit. At yung purpose, humayo at gumawa ng mga alagad. Unahin mo muna sa sarili mo yan. Be a disciple for you to disciple others. At ano pang privilege? The Word of God. Hawak natin araw at gabi sa ating buhay. The Bible. Andyan lahat ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng atas at gabay sa ating lahat. At yung relationship. The relationship that we have, na pinagkaloob niya, the church family, ang ating mga kasamahan sa ating pananalig, tayo.
we have our ongoing and very much alive relationship. Tayo bilang bahagi ng simbahang itinatag ng ating Panginoon. Siya bilang ulo ng simbahan at tayo po yan. Amen po? So lahat po ng mga ito na nais kong bigyan ng unang puntos, ito po ay makakasasa tayo na di tayo mabibigo. Amen? So mahalagang aral po na matututunan natin dito. Hindi tayo lalagpak o babagsak. Hindi tayo nagpepel kasi kulang si Lord. Nagpepel tayo kapag nakakalimutan natin yung meron na tayo na Panginoon sa ating buhay. Amen? Yung isinasantabi natin siya at hindi natin ginagawa kung ano ang mga atas at kalooban niya. Now, with this, mga kapatid, ang mahalagang puntos, ikalawang mahalagang puntos sa ating tinatalakay ngayon ay pag-usapan natin yung mga failures na hindi nagawa ni Adam. Yung failures ni Adam. At maiwasang maulit natin ito. How to avoid. Amen po? So dito po, pagtitibayin natin yung binasa ko kanina sa Genesis 3. Mahalaga po na ito pong mga pagkalipas ng araw na to, balikan niyo po yung sa Genesis na yan, napakaganda pong aral matututunan natin. So, from Genesis 3 verse 1 to 13, tignan po natin kung paano bumagsak si Adam o paano siya nag-fail. The failure of Adam. Malalaman po natin, he did not able to guard the truth or the word. Amen? So, paano tayo matututo dito? Number 1 po na dapat nating matutunan is protect the truth. And the truth is nothing. There's nothing even more than the word of God. Protect the truth. Sabi po kasi sa Genesis 3 verse 2 to 3, kung sisimplihan ko po, dinagdagan ni Eva yung sinabi ni Lord dahil may sinabi siyang bawal hawakan. The word open and quote, bawal hawakan o bawal hipuin. Kung babasahin po ang Genesis 3 verse 2 to 3, ang eksaktong salita na sinabi ni Eva sa ahas ay, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hihipuin man lamang ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Which is, may dagdag. Dahil sa Genesis 2, verse 16 to 17, ang eksaktong sinabi ng Panginoon kay Adan, ang habilin at word ng Panginoon kay Adan ay, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Si mga kapatid, wala po yung word na wag naming hihipuin man lamang ang bunga. Ang sabing eksakto ni Lord, wag na wag mong kakainin ang bungang iyon. Tanong, kanino po sinabi ng Panginoon ang salitang wag na, kanino niya sinabi yung eksaktong ganito? Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. At wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Kanino po niya sinabi yon, mga kapatid? Anyone? Kay Adan po. Kay Adan. Kay Adan. Amen. Amen. Hindi po kay Eva, kay Adan po. Amen. So ngayon, balik ko lang po. Madalas po, ako po, bilang regular po ako nagtotalk. Minsan, mismong sa mga preacher ko pa naririnig. Ewan ko kung pabiro lang ang ibig nilang iparating na sinasabi nilang ang pagkakasala ay solong kasalanan ng unang babaeng nilikha ng Panginoon. Si Adan. Na kung susuriin mong mabuti, the first failure came kung kanino binigay yung habilin. Dahil kung babasahin po natin ang Genesis 2,
Sinabi ng Panginoon yan, hindi pa po nililikha si Eva. Dahil pagkatapos pa lang po ng pagkasabi niyan, at nakita ng Panginoon na hindi sapat na ang kasama ni Adan ay mga halaman at ang mga hayop, doon niya pinatulog si Adan at hinugot ang tadyang upang likhain ang babaeng kanyang makakatuwa. Mga kapatid, it is ironic, minsan yung mga, lalo na po, yung iba, na ang liit ng tingin sa babae, pinupukol nila yung pagkakasala, kaya daw tayo nagkaroon ng manang orihinal at pagkakasala ng kamatayan sa gawa lamang ni Eva at tinukso lamang ang lalaki. Amen po? So dito po, to protect the truth means guard the word. To guard the word, Adam fails to guard the word. Doon po siya sumablay nang hindi niya naprotektahan ang mismong salita na sa kanya hinabili ng Panginoon. And in guarding the word, don't compromise. Amen po? Mahirap po kasi kapag na-compromise ang eksaktong salita. In the story of Genesis 3 verse 2 to 3, dinagdagan po ni Eva yung utos ni Lord. Bawal hawakan. Babalik po ako sa ating tinatalakay, bakit ang ating principle is protect the truth. Nangyari na nga na nandyan na si Eva at nakausap nung ahas na mapanlinlang si Eva. At kausap ni Eva yung ahas sa presensya ni Adan. Narinig niya mismo, dinagdagan ni Eva yung utos ni Lord. Bawal hipuin o hawakan. When in the first place, hindi po yan sinabi ni God. Maliit na dagdag lang po, kung tutuusin, kung titignan mo. Bawal hipuin o hawakan. Maliit na dagdag. Pero dun po nagsimula yung pagbagsak. Si Adam failure na hindi niya naprotektahan si Eva doon sa panlilinlang ng ahas at lalo hindi niya naprotektahan ang salita at utos na hinabilin sa kanya directly ng ating Panginoon. Pero maganda po dito, si Adam, the first Adam, failed. Si Adam, failure niya po. Pero ang maganda dito, may last Adam, which is Jesus. Si Jesus po ang nagdala ng tagumpay. Kung failure si Adam, ang last Adam natin, si Jesus, nagdala naman ng tagumpay. At ngayon, bilang mga disciple niya, mga kapatid, hindi na tayo nag-iisa. Amen? Binigay po sa atin ng Panginoong Jesus. Sa ating buhay, mga kapatid, sa aspeto ng ating buhay, una, sa pamilya. Pag sinabi po ni Lord, huwag o iwasang magalit, o huwag magsalita ng hindi totoo. Pag sinabi po ni Lord, huwag magalit. Huwag po nating dadagdagan ng pwede namang magalit. Basta konti lang. Pwede namang magsinungaling. White lies lang naman. Amen? Lie is still a lie. Kaya wag po nating i-justify ang mga nagawa natin. Halimbawa, sa pamilya, minsan nagsisinungaling tayo, di po ba? Whether sa asawa, sa kapatid, sa magulang, sa anak. Pero ang utos ni Lord, bawal yun. Huwag magalit, huwag magsisinungaling. Huwag na po nating dadagdagan, sabihin natin, pwede naman yan, konti lang naman, basta konti lang, paminsan-minsan lang. Anong dapat sa atin? Obey as is. Tuparin natin at sundin kung ano ang utos. No buts, no ifs, walang dagdag, walang bawas. Sa work po natin, sa amin po, sa mission work namin, kayo, mga OFW at sa lahat ng mga namamasukan. The word is, huwag magnakaw. Utos po yun ng Panginoon, di po ba? Thou shall not steal. Kapatid, when we say huwag magnakaw,
Hindi lang po pera ang pinag-uusapan dito. Oras. Amen po? Kundi pati na yung oras. Amen. Pati na yung data, yung oras, yung papasok ka ng late, tapos gusto mo ang sahod mo walang bawas, o kaya sa mga government employee, yung kung ano pa man, ang papanong palusot and everything, yung mga oras, pahalagan po natin dapat ang oras, huwag magnanakaw ng oras. Minsan late na dumating, ang aga pang uuwi. Amen po, nag-undertime pa, pero pag sahod, gusto buong buo. Yung sa work natin, hindi lang oras, hindi lang pera, hindi lang oras, pati data. Amen po? Pati data, ninanakaw. Yung mga may mga sulatin dyan o kung ano pang mahalaga na mga testamento o kung ano pa man o kung ano man, ano? Bawal na bawal po. Yan po ay na-under din sa utos na huwag magnakaw. And supplies na din po. When we say supplies, kasama dyan, halimbawa, kung sa hotel ka nagtatrabaho, yung pasimpleng pagkuha ng mga gamit, Shampoo. katulad ng Amen. Salamat po. Iisa lang po iniisip natin. Katulad ng shampoo, sabon, towel. Amen po. Yung hotel slippers na kinuha mong walang pahintulot mula sa mga may kinakulad o employer, yan po ay pagnanakaw. Amen po. Under po yan sa work and so on. Amen? Tanda iyak po tayo no, sa kangit. Now, sa social media, mga kapatid, pag-post at pag-share ng mabuti dapat at makakabuti o ng makakatulong. Sabi po sa Pilipos, Kabanata 4, Talata 8, kung hindi nakaka-encourage, mga kapatid, huwag mo nang i-share. Huwag ka nang mag-share ng mga nakakagalit o kaya nakakapagbigay ng katatakutan o kawalan ng pag-asa. Sabi po sa Pilipos 4:8, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at ikakarangal o parangal. Yung mga sama na loob natin, wag na nating ipopost sa social media. O much more, sa ngayon, lalo na po sa Pinas, hanggat kayang iwasan, wag na po tayong makisawsaw sa usaping politikal. Magulo na po, wag na po tayo makidagdag sa gulo. Anyway, whether we like it or not, mag-a-attract po tayo ng mga komento, which is minsan, yan pa yung pag-uulumpisahan ng mga away. Marami na pong nasirang relasyon dahil lamang sa kulay, dilawan, pinklawan, DDS, o kung ano-ano pa, o mga loyalista at saka antay. Mga kapatid, sa huli iisipin natin, basahin po muna natin mabuti. Think before we share. Amen po? Anyway, kung tayo nagdisipulo na ng Panginoon, ang lagi nating ininanais, mga salitang nakakagaling, mga salitang nagpapalaya, mga salitang nagpapalago. And as my encouragement in this first principle natin, mga kapatid, to protect the truth. Mga kapatid, alam ko po nakakapagod sumunod araw-araw o mag-obey araw-araw. Pero ang maganda lang po dito, basahin po natin ang nakasulat po sa Joshua 1 verse 8. Pagbulay-bulayin mo ito araw at gabi at magtatagumpay ka. Meaning, kapatid, hindi ka nag-iisa. Yung Holy Spirit na nasa sayo, nandyan yan para remind ka sa kung anong tama, para i-remind ka sa mga word of God. Pag nangihina ka sa mga salita ng Diyos, lumapit ka sa Kanya. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ngayon, tanong, ano yung garden o halamanan na binigay ni Lord sa iyo upang pangalagaan? Yan ba yung pamilya mo? Yan ba yung church mo? Yan ba yung community mo? O yun yung work mo? Saan ka sumasablay? Ang kapatid, take note. Ano man ang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon na dapat mong pangalagaan, alagaan mong mabuti. Bantayan mong mabuti. Guard it. At obey the will of God. Kasi sa gitna po ng mga bagyo natin, sa gitna ng mga failure, one thing is for sure, kasama natin ang Diyos. Amen po? Number 2, mga kapatid,
Be watchful and engage. Anong ibig ko sabihin dito? Kung na-imagine nyo ang presensya ni Adan at ni Eva sa Eden, be on guard. Huwag po tayong tutulog-tulog o huwag magsasawalang kibo. Makibahagi ka sa katotohanan at sa makatuwiran. O mas tuwiran o hayagang salita. Huwag makikiayon sa mali o sunod lang sa agos. May kasabihan po tayo, yung mga sa edad natin noon. Sabi po, pag nagiging sunod-sunuran ka, wala tayong bait sa ating sarili. Amen po? Protect what is good and right in the eyes of God. Sa istorya po sa Genesis 3 verse 6, ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ni Eva at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumita siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawang si Adan at kumain din ito. Nung mangyari po yan, mga kapatid, picture it out, visualize mo, nasaan si Adan? Nandun po siya, nakatayo lang, nakatingin, nagmamasid. Hindi po siya nagsalita. Sa halip na magsalita at sawayin si Eva at ipagpilitan ang utos at salita ng Panginoon ay nakiayon at kumain din siya. Hindi po niya pinrotektahan in the first place ang Panginoon. O mas akmakang sabihin, mas binigyang halaga ni Adan si Eva kaysa sa Panginoon. Pinagpalit niya si Lord sa tao. Amen po? Ganon din po madalas ang nangyayari sa atin. Doon po sa Ebanghelyo ngayon, the young rich man failed to follow God, to follow Jesus, dahil may iba siyang higit na pinapahalagan, at yan ay ang pangmundong kaalwaan at kayamanan. Sa ating buhay, mga kapatid, huwag na po tayong lumayo sa tahanan. Sa tahanan na merong nanay at tatay, sa mga magulang, ano dapat natin gawin? Nagsasawalang kibo, hayaan lang, anything flow. Kikita mo ang anak mo, puro social media. May karapatan tayong magsalita. Kausapin ang anak, bigyan ng mga mahalagang aral. Ibahagi kung paano tayo namumuhay at nagsusumikap sa grasya ng Diyos na makasunod. Bagamat tayo, mahina pa rin. Pero at least merong kahit maliit na pundasyon na mula sa binhi ng ating pananalig. Ikayatin natin silang makasama sa ating family devotion. Kahit 5 minuto lang. Simpleng-simple. Kapag kumakain, huwag kang basta-basta susubo at ikaw pang nangunguna dahil gutom ka, nang hindi iniikayat magdasal muna at magpasalamat sa Panginoon. Taniman mo sila ng simpleng mga binhi at tumubo upang magkaroon sila ng relasyon at pagkilala sa Panginoon. Huwag nating sasabihin, Sister B, sa totoo lang, masarap pakinggan niya, nagsusumikap naman po ako, pero ayaw talaga nila eh. Kaya, wag po natin sasabihin, bahala na si Lord sa kanila. Meron po tayong pwede pang gawin. The first that we should disciple is none other than our first community, our family. Amen po? Now, if we go to our church, sa church, nakita mong nalulugmok yung isang kapatid. Malapit na rin siyang mag-backslide. O nagkakaroon na ng spiritual dryness. O marami siyang pagsubok na dahilan upang siya'y malungkot at malugmok. Anong dapat mong gawin? Nakitan mo siya. Pagdasal mo siya. Hindi lang yung bahala na yung ating leader, bahala na yung mga elders dyan, bahala na yung mga coordinator natin, bahala na yung mga preacher, bahala na si father, bahala na si pastor o kung ano pa. Amen po? At sa sarili naman natin, may temptation,
Ano ang dapat gawin? Yakapin mo yung temptation? Magsubiksik ka sa temptation? No, syempre. Tumakbo ka. Sa 2 Timothy 2 verse 22, sa ikalawang sulat kay Timoteo, ang sabi po, kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, at mapayapa, kasama ng mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. In the first place, na may temptation, i-cut mo yung source ng bad influence or temptation, or matutong umiwas sa makapagpapasama o makakapagpahamak sa iyo. Kung ayaw mong masungit o masunog, kung ayaw mong masunog o mapasok sa apoy, wag ka nang lalapit dito. Ni hahawakan ito para di ka madarang. Mga kapatid, this is how we will be watchful and engaged to the truth. Amen po? Now, my encouragement personally is this. Pagod na pagod ka na bang maging matatag? Think about the promise in Galatians 6 verse 9. Never get tired of doing what is good, for in due season we will reap if we don't give up. Si Lord mismo ang may pangako na kung gagawin nating magpakabutit, gawin kung anong tama, may naghihintay na pagpapala. At hindi ka tinawag para manahimik lang. Bagkus, tinawag ka para maging ilaw at asin ng sanlibutan. At pag nadulas ka at lumagpak, garantisado kapatid, hindi ka iiwan ni Lord. Babangon ka ulit kasama niya. Amen po? Panghuli at pangatlo, admit and own your sin. Or simply, never blame others to your own doings. And in admitting and acknowledging your mistakes, repent and ask God for forgiveness. Sabi ko pa nga po, run to God, not hide. Sa istorya po sa Genesis 3 verse 8 to 13, pag binasa niyo yan, ang ginawa po ni Adan at Eva, nagtago sila. Tapos, nung tinawag sila ng Panginoon, nagturuan sila. Anong sabi nila? Siya kasi ang babaeng binigay mo sa akin. Amen? Walang narinig sa kanang, Panginoon, sorry po, nagkamali ako. Nagturuan. Walang lumabas sa bibig ni Adan na humingi ng tawad sa pagkakamali niya. Bagkus, ang una niyang ginawa, nanisi at itinuro si Eva. At si Eva, nung tinanong ni Lord, sinisi ang ahas. Mga kapatid, madalas ganito po tayo. We tend to point one finger over others, undermining mas maraming daliri ang nakaturo sa atin. Mahilig tayo magturo, kaya tayo nanununo. Mahilig tayo magturo at manisi ng iba sa kapalpakang ginawa natin. Tanong, sounds familiar po ba? Amen. Bato-bato po sa langit, tamaan sa atin, lahat tayo may bukol dito. Amen po, lahat naman po guilty dito. So, mga kapatid, sa ating buhay, may apply natin yan. Sa ating relasyon, kapag nakipag-away tayo, wag po tayong magiging ma-pride. Bagkus, sa pagiging disipulo, we should learn to say, sorry, mali ako. Yun ang tunay na discipleship. Sa mga prayer natin, lahat po tayo may kasalanan personal at alam yan ng Panginoon. Pwede nating itago kahit sa pinakamalapit na tao sa buhay natin. Pero kay Lord, hindi. Sa prayer natin, may apply natin yan sa buhay. Kung may secret sin ka, huwag mong itago yan kay Lord. Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 32, talata 5, inaamin ko sa iyo ang kasalanan ko at pinatawad mo ako. Napakaganda po. Magpakumbaba lang po tayo at humingi ng patawad sa Panginoon. Aminin na tayo nagkasala and repent from that wrongdoing. Patatawarin po tayo ng Panginoon. Sa ating ministry, sa buhay paglilingkod, madalas nagpe-fail tayo. Simply, in the word generosity. So kung nag-fail kang mag-share,
Madalas, minsan, tayo pa yung galit. Nag-fail na nga, nagagalit pa kapag natanong. Pero mga kapatid, okay lang po yan. But, in the moment na nagawa mo yan at na-realize mo, confess, repent, and then move on. At sa susunod, pilitin mong magawa. Amen? Yung mga bagay na hindi mo magawa. Now, for this, my personal encouragement, pag nagkasala o nagkamali, di po ba ang sarap magtago? Di po ba ang sarap na lang manahimik at simple lang? Magpatay mali siya, ika nga, kasi nakakahiya. Di po ba? Pero pakinggan mo ito, ang kapatid. Sa Genesis 3 verse 9, nung nagkasala si Adan at Eva at nakaramdam sila ng hiya dahil sila'y hubot-hubad. May boses, may narinig sila, naglalakad sa halamanan at may boses silang narinig. At ang sabi, Adan, nasaan ka? Hindi tinanong ni Lord yan para i-booking siya. Hindi rin tayo tinatanong ni Lord para i-booking tayo. Bagkus, tanong yan ng pag-ibig. Anak, nasaan ka? Hinahanap kita. Halika dito. Kung walang pakialam at pag-ibig si Lord kay Adan at kay Eva, hindi na niya hanapin. Dahil in the first place, wala naman pong nalilingid sa kaalaman ng ating Panginoon. Amen. Walang may tatago sa Panginoon. Amen. Pero kahit alam na ng Panginoon na nagkasala si Eva at Adan, hinanap pa rin niya. Amen po? Amen. So mga kapatid, napakaganda pong pagnilayan yan. Nung hinanap ng Panginoon at tinanong, Adan, nasaan ka? Tanong yan ng pag-ibig. Tanong ng isang nagmamahal, anak, nasaan ka? Hanap kita, halika dito. Mga kapatid, lumapit po tayo sa Panginoon every time we fail. Then, nasusulat po sa 1 John 1 verse 9. Tapat ang Panginoon at patatawarin tayo. Amen. Ibig sabihin, hindi tayo basta-basta tinatapon ni Lord dahil nag-fail tayo. Hinahanap niya tayo para yakapin at ibalik muli. At matindi po dito, sa Genesis 3 verse 21, siya pa mismo ang nagtabon ng kahubaran. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Antindi, no? Ganyan po ang ating Panginoon. Tinakpan niya yung kahiyan natin. Tinakpan niya ang kahiyan ni Eva at Adan nung ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. At sa atin, as a modern disciple, we fail. Binigay niya si Jesus. Tinakpan niya yung kahiyan natin sa Kalbaryo sa pamamagitan ng krus, katumbas ng kanyang kamatayan. The truth is, Jesus is the last Adam. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 45, ang unang tao na si Adan ay naging buhay, at ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Si Adam ang the first man nag-fail. Si Jesus nag-obey hanggang kamatayan. Kaya ngayon, mga kapatid, the good news is, hindi na tayo lumalakad sa kahihiyan at sa sariling lakas natin. Bagkus, lumalakad na tayo sa tagumpay na dinala ng ating Panginoong Jesus. Amen. My last encouragement is, kahit binabaha tayo ngayon, just like me, literal on the word, kahit marami tayong failure, sa gitna ng bagyo, kasama natin ang Panginoon. Amen. At dahil kasama natin siya, kakayanin natin siya. Now, Amen. bigyan ko po kayo ng mahalagang atas o assignment for this week. Basahin mo yung Genesis 2 hanggang 3. Genesis chapter 2 hanggang chapter 3. Basahin mo ulit yan. At mula dito, anong isang utos ng Panginoon na kailangan mong i-obey siya o sundin itong linggong ito? At least itong linggong ito for this topic. At
the challenge dito sa pinagagawa ko sa inyo. Sino yung isang tao na dapat mong pangalagaan? I-check mo at bibigyan mo ng encouragement ng mga salita niya. At be honest. Sa sarili mo, ito yung challenge ko. Honesty, challenge, ano? May tinatago ka pa ba kay Lord? Kung meron pa, kapatid, during your prayer mamayang gabi, bago ka matulog, luhuran mo siya at sabihin, Lord, eto ako. Katulad ni Adan, nagtago rin po ako. Dahil sa pagiging makasalanan, marami po akong itinatago sa sarili. Lord, eto ako. At handa nang sumunod uli sa iyo. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, brothers and sisters, alam ko pong nakakapagod ang sumunod araw-araw. Pero ibabalik ko po kayo muli sa aklat ni Josue, Kabanata 1, Talata 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon. Sa gayon, giginhawa ka at magiging matagumpay. This means, hindi ka na nag-iisa. The Holy Spirit is with you to remind you about the Word of God. Pag nangihina ka, kapatid, lumapit ka at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Dito po, formal na nagtatapos ang aking pagtalakay sa inyo ngayon. In our discipleship, wisdom from the life of Adam, taken from the life of Adam, the first man, the first Adam, at sa ngayon, ang pangako na meron na tayong the last Adam, which is Jesus. Now, hayaan niyo pong bigyan ko kayo ng closing prayer. Kung kaya pong ipikit ang mga mata. Hayaan niyo pong pangunahan ko po kayo sa pagdadasal sa ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po, mahal namin at dakilang Panginoon. Salamat kasi kahit katulad kami ni Adan na madalas nagkakamali, nagtatago, at parang binabaliwala ang lahat ng mga kalooban mo, hindi mo po kami sinusukuan. Ngayon, Panginoon, sa mga oras na to, tiklop tuhod, pakumbaba, lumalapit kami sa iyo. Tulad ng sabi mo kay Adan, anak, nasaan ka? Ang sagot namin, narito kami, Lord. Hindi na kami muling magtatago. Mula sa salita mo, Panginoon, turuan mo kaming magbantay na sinasabi sa puso namin. Huwag kaming magdadagdag, ni magbabawas. Bigyan mo po kami ng kagutuman sa banal mong kasulatan araw-araw. At ikaw ang aming ilaw. Ito ang gagawin naming ilaw sa kadiliman. Gisingin mo kami parati, Panginoon, sa pamilya namin, sa simbahan, sa komunidad man namin, o sa trabaho namin. Gamitin mo kami para maging ilaw at maging kamay mo sa iba. At pag napapagod kami, paalalahanan mo kami, Panginoon. Hindi sa pansarili naming lakas, kundi sa presensya ng banal na Espiritu mo. At sa tuwing kami magkakamali sa pagkakamali namin, Panginoon, kung may tinatago kami ngayon, patawarin mo po kami. Pinagtakpan na po ito ng dugo ng aming Panginoong Yesus ng bugtong mong anak. Wala nang kahihiyan, wala nang condemnation, bagong simula, dahil ito na po ang biyaya sa amin. Para sa mga nahihirapan, mga binabaha ngayon, kung ano-ano mang kalamidad man, o sa mga dagundong ng pagsubok ng buhay, binabaha ng mga pagsubok sa buhay, yakapin mo sila, Panginoon. Ikaw ang kanlungan nila sa gitna ng bawat bagyo at pagsubok. Paalala mo sa kanila na sa gitna ng lahat, kasama ka namin, Panginoon. Bigyan mo sila ng pagkain, bigyan mo sila ng masisulungan, bigyan mo sila ng komportabling matutulugan at kapayapaan sa kanilang mga puso at isipan. Panginoong Jesus, ikaw ang last Adam na nagtagumpay para sa amin. At dahil sa iyo, hindi na kami alipin ng unang mga failures. Malaya na kaming lalakad bilang mga alagad mo.
Nawa puspusin mo kami ng banal mong Espiritu at gamitin mo ang buhay namin para sa kalwalatian mo. Ito po ang samot dalangin namin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, Jesus, aming Panginoon, na nabuhay at naghari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin kami sa aming mga sala para nagpapatawad sa nagkasala sa amin. Huwag niyo po kami ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Mabuhay po Thank kayong you po, lahat. Sister B. Thank you po. Salamat din po. Papuri po sa Panginoon. Sister Ako Pen. pala ang wala. Ako pala yung naka-silent. Ako po. Sabi ko, Sister B, maraming pong salamat uli. Sa Amen. Italiano po Salamat yung po, grazie tante. Sabi ko, bakit Sister B, hindi naimik? Ako pala naka-silent. Amen. Sister B, meron ka pong ilang minuto kung may gusto magpatotoo o magtanong. Meron ka pa Okay po? Yes po. Sige, di ako muna po ang una. Sis, may ang una ko pong tanong, ano po yung topic natin? Dahil kinausap po ako ng aking kapatid, nasa bahay ako ngayon eh. Ano nga po ang inyong topic? Sister B. So, under pa rin po tayo sa discipleship, wisdom from failures po. Wisdom po. Wisdom. Sister B, kanina nagtanong ka po ng magandang tanong. Ano yung bakura na na dapat mong alagaan, ano? Kung hindi man eksaktong ganyan, ano sis? Yes po, yung garden o Sa yung akin po halaman. talaga opo, na pinagtitiwala ng mahal na Panginoon. Siyempre po, ang akin muna po ay una nga ay ang pamilya. Siyempre Amen. po ay, dahil ako po yung nakababa dito sa maraming taon, sabi ko nga, ang aking kontribusyon ay ipanalangin ng ating pamilya, no? Na siyempre sa grasya ng Diyos, kahapon talaga actual na actual sis. Bibilisan ko. Dahil kami po ay naghalo-halo. Kung kakatuwa yung Pilipina, daming naghahalo-halo. Pilipinang may-ari, tsaka may ice cream. Tapos may dinalaw kami na may sakit, ano sis? Yung po yung kasama sa amin sa halo-halo, bidadalawin, sabi kami ito taga amin di sa Mabini. Sumama na kami, kakilala ko naman yung dinalaw. Ay, di wow, Sister Ben. Amen. Simba ako malapit dito sa amin po. May malapit kami simbahan, nakihalo-halo na ako sa akin yung kapatid. So dumating po kami, hindi pa masyadong huli, nagho-homily yung pare. Yung pamangkin ko po, sinagmaneho, talagang napilitan lang sumama. Sabi ko, Tutoy, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Anong ipagpapasalamat? Sabi ngayon sa akin. Ay di tayo buhay pa, tayo maayos ang ating bahay, lagi tayo may pagkain, sabi ko ganyan. Kaya po gayon, dahil po ng bigo sa kanyang work, dahil yung kaya umalis sa kanyang, dati hindi sinasahudan ng ayos, sis, tapos ngayon halos 3 buwan na hindi pa rin sinasahudan, di siyempre naiinip na yung bata. Sabi ko sa akin, nakita ko tuloy siya sa sarili ko dati, sinasabihan ang Panginoon ay madamot, sinisisi ang gayon, walang dapat ipagpasalamat. Sabi ko, ay dahil aktual kong karanasan, ay talaga ito yung assignment ko. Ay di yung po, Sister B, Kaya maganda po itong ganito na nasa gawain, napaalalahanan tayo kung ano talaga yung ating mga dapat gawin. Di ba, sis? Angkop na angkop kaya yung Amen po. Amen. Amen. Amen po. Salamat po. Praise God. Tapos sis, yung iba pong ating paborito yung Joshua. Tinuro ko po yung Joshua 1-9. Yes po. Tapos sinabi ko yung Joshua 1-8 ay siya akin. Kaya po din isulat dahil ito Yes po ang po. kagandahan talaga ng tayo nakikinig. Oo, malaki pong tulong kahit hindi agad maisabuhay. Pero alam natin kung ano yung isa sa buhay. Sis, dahil sabi nga, faith comes from hearing. Dahil kung wala tayong narinig, anong ating isa sa buhay? Anong ating susundin? Di ba sis, kaya kami 10 utos niyo. Utos yun hindi lang Ben. Di ka sis? Maraming po salamat. At sige kayo naman po. Kayo naman po mga kapatid, ako po yung makikinig.
Sino pong gustong magtanong o mag-share? Sister B, tanong lang po. Yep. Ay, di nung pala pong gawain nga si Adan at si Eva, meron na po para tayong free will. Bigyan tayo ng Panginoon ng free will. Bigyan sila ng free will dahil sila nakakapamili ng kanilang Yes po. bawal na, pero meron na rin sila Yes free po. will kung anong gusto nila. Yes Yun po, ang kung meron man talagang po, kabahagi ng Panginoon. kung meron man pong ginawa ang na pinaka-precious na regalo sa atin ng Panginoon, hindi lang po ang regalo ng buhay, kung hindi yung free will. Diba? Hindi niya po tayo, dahil hindi niya po nakapili tayo, sila, eh. opo, hindi niya po tayo ginawang mechanical, hindi niya tayo ginawang robotic, hindi niya tayo Wala. dinidiktahan. Yung nga po, pinaka talagang the best in the best ang ating Panginoon. Amen At may po. tanong pa rin po ako, Sister B, may isa pa po akong tanong. Kung hindi po kaya nagkasala si Eva at si Adan, tayo po kaya ay dadami rin katulad ng kapanahon ngayon ng sandaigdigan, dahil po, ang pagkaalam ko po, walang kamalayan si Eva at si Adan kundi ang pagpupuri at pagpapahalaga sa halaman ng ibinigay sa kanila. Wala silang kamuwangan, wala silang, kumbaga may parang wala sex, wala. Paano po? Para po bang nagkaroon din ng talagang nakaplano ang lahat ng pangyayari sa ayon sa nagsuto ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po sila yung magkasala, yan, pinali sila at nagkaanak sila at doon dumami ang sangkatauhan. Di po ba? Tama Yan po naman ba po, ako? yan naman Tala po ko? ang ano ng Panginoon ay humayo tayo at magparami. Dadami pa rin Wala. po. Kaya nga po Kasi- ibig sabihin, nakaplano pa rin yung mga pangyayaring iyon. Ibig sabihin, di po ba? Yes po, Ewan yes po. po. Amen. Yun lamang po. Salamat po. Yes, ang ibig ko pong pagkakaunawa ko po kay Kuya Grover na tanong, 'di ba dumadami nga tayo dahil nga po nagsisiping po ang mga couple o kung sino man, ano po sis, yun po ang ibig niya sabihin kung tama ang Aha. pagkakaintindi ko. Hindi po, dadami Paano pa rin. dadami? Kung nanatili sa paraiso si Eva at si Adan, hindi dadami sa Yun po ang ibig niya sabihin. Yung point ko. Dahil Dadami wala pa nga rin. silang kamalayan. Dadami pa rin po tayo. Dadami pa rin po tayo dahil nilikhang may matres ang babae. Kahit naman po yung mga hayop na binigay doon, dadami po yun dahil may mga Pero babae pagkaalam lalaki ko po, wala silang kamalayan sa lahat ng bagay. Kumbaga may pagpupuro dahil pagkalaga sa halaman na binigay ng ating Panginoong Supot. Yung po lang tanong, amen po, amen. Baka ako sana. Amen. Ang union po ng babae at lalaki kasama na po doon ang pagsisiping, yan po ay hindi masama. Nagiging masama lang po yan kapag ka ito'y ginagawa sa hindi mo ka-partner o kaya yung ginagawa siya na may kalaswaan. So lalo na po yan ang kung sa salitang ano na po, tumpak na talakayan at pag-uusap, the word sex o sex, yan po ay hindi masama. Yan po ay regalo ng Panginoon, nasa procreation po yan. Ang problema lamang po kung ito po ay inaabuso, ibig sabihin, ginagawa po ito sa may kalaswaan. Kaya nga po tayo merong we complete and complement each other na sinasabi nagiging iisa na ang isang tao. So magdadami pa rin po. Ang naging resulta lang naman po ay nagkaroon na ng kamatayan. Kung hindi po sila nagkasala, dadami. Pero, syempre, wala ng kamatayan. Amen po. At nasa pangangalaga po tayo ng Panginoon. Ang resulta po ng kanilang pagkakasala ay yung kamatayang sinasabi. At ano yung unang kamatayan yun? Yung tinaboy sila. Nawala na tayo sa pangangalagang personal ng Panginoon na katulad nung dati, physical, na nakakasama ng ating Panginoon. Amen po. Sis, lilinawin ko po uli, kahit hindi sila sumuway, talagang nakaplano na kung papaano dadami ang tao, talagang nakaplano na Opo. Opo, maliwanag po, maliwanag. Salamat po. Dahil papaano pang ginawa ang mga kuwan, inihanda kung wala din namang makikinabang, di ka sis, tamag ako. Yes po, kahit na po yung mga hayop na unang pinangalagaan ng ating Panginoon, pamahalaan ni Adan, na mismong tao ang nagbigay ng pangalan. Sabi niya, ikaw, bigyan mo ng pangalan ng mga yan. So nagkaroon ng kapamahalaan ang tao. Yun din ay dadami. Hindi naman naglagay lang na siya ng isang pares at yun na lang. Sinabi nga ng Panginoon, pwede lahat, pakinabangan yan. So kailangan magkaroon ng production. Reproduction, I mean. Ibig sabihin sis, nakaugnay din po yun nung pagkatapos ng baha. Bago pa binaha, di ba nagpalagay ang Panginoon ng tigagalawa-galawang paris para din dumami. Di ka po sis? Yes. Opo, yun po, nakaugnay po yun nun.
Imik pa po kung may tanong. Nakahanda po Sister B sa ating mga tanong para lalong maliwanagan tayo. Gayon nga aga po sis B, lagi kang sinisisi ang mga babae shout. Pagka yung may mga panunoksoy, laging ang babae ang kuwan. Sis, pinagmumula ng kasalanan. Sis. Ang maganda lang naman po dito, may pambawi tayo dyan. Sagutin natin sila, yung tinatawag na proto-evangelium. Yung nakasulat sa Genesis 3:15. Pag binasa mo, yan naman ang sagot. So sige, given, babae nag-abot ng pagkaing pinagbabawal. Pero sa babae din magmumula yung sinasabing proto-evangelium. Ang tinatawag po na proto-evangelium, the first announcement of salvation. Sa Genesis 3:15 po yun, nakadugtong. Kaya pinapabasa ko sa inyo yung kabuuan ng Genesis 2 at saka Genesis 3. Doon niyo po makikita na sinabi niyan, I will put an enmity between you and the woman. Sinong kinakausap niya doon? Bago niya i-cast out from Eden, yung kausap niya yung ahas na nanukso o nanlinlang, sinabihan niya yon. At sinabi niya, I will put an enmity between you and the woman, her offspring and your offspring. So, pinahayag ng Panginoon ang pagtutunggali ng masama at ng mabuti. At gagamitin ang isang babae na siyang magdadala sa kanyang sinapupunan. So, sino po yun? Ang mahal na Inang Maria. So, kung ikinabagsak man itinuturing na sinasabi ng iba, babae, sa babae pa rin magsisimula ang sisidlan na ginamit. Amen po ng ating tagapagligtas. So sa umpisa pa sis B, sa umpisa pa dahil Genesis, umpisa po ng ating aklat po ng Biblia, sadyang nakaplano na doon, nakaplano na po si Mama Mary na siya magdadala, di ba? Sister B? Sa sobrang pag-ibig ng Panginoon. Sa sobrang pag-ibig para magulang. Di ba kapag nagkasala ang mga anak natin, masakit man sa atin, pero tayo pa rin ang gagawa para mabigyan sila ng pagkakataong makabangon at makabawi ulit sa kanilang nagawa. Opo nga. Salamat po, Sister B. Amen po. Kaya kapag tayo lumalagpak, bangon lang. Dahil ang lagi nating kakapitan, nandyan si Lord. Matuto lang tayong mag-humble, aminin ang ating pagkakasala, hinga ng kapatawaran, at pagsumikapang matuto mula sa pagkakamaling ito na hindi na natin paulit-ulit magawa pa ito. Sister B, ako po pwede wala po pong nainig sa kanila, mag-share din ng aking nabasa ng isang araw lang. Sis, kaugnay po ng Sige po. iyo. Nasabi po, may nagtanong, bakit ka lagi pang nangimpisa? Ito pala pagkakakumpisa na may gagawa uli ng gayon. Sis? Hindi makasagot yung tinanong. Dahil sabi, sabi, mangungumpisa ngayon, maaari pagkaraan ng ilang minuto yun na uli. Lalo kung isip, Sister B? Di sabi daw nung tinanong, na nagtotok din, sabi, inihalimbawa muna niya, di ba tayo nakain? Di ba tayo nagugutom? Bakit pag tayo kakain? Total, magugutom din naman. Yung po, Sister Sister B, kaugnay po ng iyo, tungkol sa pagpapatawad, Tapos sabi, para nagligo. Ba't ako ililigo pa? Total, mamaya naman ako magdudumi uli. Ano po sis? Yes. Tama naman na. Yun ang sabihin. Yun ang isinagot ng tinanong. Pero, alam naman ng Panginoon na tayo magkakasala lagi. Di ba sis? Alam naman niya Kinumpisal mo yun ulit. Pero, ang pinakamahalaga, yung po ang pinakamaganda doon, sa kumpisalan yung covenant, yung tipan, yung kasunduan na ikaw ay nakikipag-ugnayan dahil we do believe tayong mga Katoliko na ang binigyan talaga ng kapangyarihan sis B ang mga pari na magpatawad ng mga kasalanan. Di ba Sister B, yun yung mahalaga sa confession, yung covenant, yung kasunduan na nakikipagtagpo ka. Di ba ang ganda Sister B? Amen. Amen po. Meron din akong yung binasa kong sa Exodo, Sister Bit, tamang-tama rin sa ating pinag-aralan ngayon. Yung sa Exodo 34:6-7, sabi nga ng Panginoon, akong si Yahweh ay mahabagin, mapagmahal, hindi ako madaling magalit, patuloy ko ipadarama ang aking pag-ibig, at ako'y nananatiling tapat, tutupad ko ang aking pangako.
maging sa libo-libo at patuloy kong ipagpapatawad ang kanilang kasalanan, pagsuway at pagkakasala. Di po ba tama-tama rin sa ating karanasan yung Hallelujah. totoo Praise lahat? God po. Sa Amen po. Exodo yun. Amen po, Kuya Grover. Amen. O sige po, kung tayo po ay klarong-klaro, tayo po magpapaalam na kay Sister V. Sister V, at God bless po lagi at salamat sa pagmamahal. God bless Christian. po sa inyong lahat. Amen po. Ito, God is good friends of po. the Lord. Salamat Salamat po, po, God po. Sister. Salamat po.